mga ka-legit Dover Cards, another updates po tayo patungkol po sa nangyaring EAT kanina at ang ilan sa mga updates kung saan ang anak ni Miss Carmina Villaruel. Ito pala ang dahilan kaya napapayag na mapunta sa kalsada ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, at of course, bago tayo magpatuloy, shoutout natin si Onyx Danarp. Ayan, pa-shoutout naman po Ma'am Darez. And of course, shoutout din natin si Miss April Cordero, no? Tandang-tanda ko po siya kasi lagi po yan nagko-comment. Maraming salamat legit Dover Cards sa inyo pong palagi ang panonood at pagsubaybay. So ngayong araw nga ay napanood po natin itong si Miss Atasha, no? Kapanapanabik nga naman ang paglabas ng isang Atasha Mulak na talaga namang nagpaingay sa buong social media platform matapos siyang lumabas last Saturday, na ipinakilala siya bilang isa sa mga legit Dover Cards at sa magiging legit host, no? Kasi kung makikita po ninyo kasi bilang na lang po talaga ang host, pero although kahit po ganun sila ka-contest, still talagang producing at makikita natin na lahat ng host dito po sa EAT may kanya-kanyang style at kanya-kanyang karakter na pinoportray sa public na bagay na talagang minamahal po, no? At add-on pa talaga, big add-on itong si Miss Atasha Mulak na ikinagimbal din ng kabila. Kaya nga po nung nag-trending po siya worldwide, bigla pong na-pressure itong si Miss Cassie Legaspi na isa sa mga twins din po doon sa Tape Bulagta. Kasi tila baga parang ikinukumpara tuloy itong si Atasha. Si Atasha kakapasok pa lang pero pinag-usapan na. Pero yung nag-add-on itong si Cassie at si Mabi dito po sa Tape Bulagta, never po silang napag-usapan kasi nga naman, diba, hindi tamang tao yung napuntahan nila Sayang nga, ang dami nanghihinayang po sa kambal na yun. At siguro ginawa din at tinanggap po nila yung yung offer na yun dahil wala rin naman kasing offer na any program para sa kanilang twins, 'di ba? So yung kapatid niya lang na si Mabi ay meron po siyang offer sa kanya kapag po nagkakaroon sila ng project ng kanyang collab team, Pero si kanina nasubukan po at talaga namang bibang-biba itong si Miss Atasha Mulak sa kanyang hosting, At ganon din naman, talagang ipinakita niya na hindi lang siya ganon kagaling sa pagsayaw, but of course, ganon din siya kagaling kumanta. Sinubukan po kanina, pinakanta siya ng isang malaking high notes na kanta at talaga namang kitang-kita natin na very talented po talaga ito pong si Miss Atasha Mulak. So dahil dyan, ayan na naman, nagte-trending na naman po siya sa Twitter ngayong araw. So, ito na nga, ito po talaga yung isa sa mga sentro ng mga balita natin dahil matapos kong iulat sa inyo na talagang gumagawa na po ng maraming paraan, nagpatawag na ng emergency meeting ang Tape Bulagta sa kanilang empleyado dahil tila baga hindi talaga sila makahabol sa taas po, nung last Saturday they got 5.4 TV rating po, number 1 ang noontime show pa rin. Ito pong EAT sa buong buwan ng September. And at the same time, ito na nga ipinakilala na rin, nawala na po yung prinsipe ng dugyot dahil hindi po umubra. Kaya naman itong si Princess Sara Gedli and Yorme ang sumugod sa bawat kabahayan or kanina po sa kanila pong segment sa G. Magagalit na naman yung iba dyan, sasabihin na naman isinisingit ko yung mga pangyayari doon. Of course, syempre hindi mo naman na maiwasan na ikumpara, 'di ba? So nakita po natin na parang na-awkwardan yung ilan dahil parang hindi siya pangmasa Yung itsura kasi ni Mabi parang hindi talaga siya akma para po dito po sa nasabing segment na ito, At dahil dito umani po ito ng mga criticism. So wala na po talagang maisip na anything na pwedeng maipantapat, dito po sa panibagong mga bida dito po sa EAT. Ito na, pinalabas na po nila, pinaarawan na nila si Mabi dito po, o si Cassie dito po sa lansangan kasama si Yorme. So dahil po dito, yun nga, parang iniisip ng ilan, ano ang naging dahilan para mapapayag ang isang Mabi at Cassie, no, para po
na lumabas dito sa publiko, dahil according po sa ilan sa mga naririnig nating news, na kaya daw pumayag si Cassie na lumabas dahil nga una nape-pressure po siya sa pagkukumpara sa kanya dito kay Atasha. Pangalawa, syempre tinaasan po yung talents, 'di ba? Hindi naman papayag 'yan na magkaiba sila ng talent fee netong si Yorme, tapos lumalabas po siya sa kalsada. Kaya nga po, 'di ba, sabi ko sa inyo, ilan sa mga host po diyan sa Tape Bulagta, po 'yan, magkakaiba po sila ng rate. Maaring Yorme at si Paolo pareha sila ng rate, at yung ibang mga mga host diyan, iba din yung amount na tinatanggap nila. So this time kaya napapayag 'yan dahil tinaasan po siya ng talent fee. Yun naman talaga, pera-pera lang 'yan. Kaya talagang pinasugod nila dahil hindi po umabra itong si Prinsipe Dugyot na sumugod. Kaya naman po si Princess Ara na ang ipinadala. Ay naku, siya po ang babaeng galing daw ng Inglaterra, no? Talagang kumbaga may mga videos na rin na inilabas yung isa sa mga vlogger po ng Fake Bulagta na parang tuloy na preempt, kumbaga parang hindi nagkaroon ng excitement sa mga manonood yung paglabas nga ni Cassie doon po sa Gisa Gedli, kasi pinakita na nila hindi katulad po ng ginawa kay Atasha. Ni isa po sa mga host ng EAT ay walang nakakaalam na lalabas si Atasha nung Saturday. Kaya ako nakita niyo yung reaction nilang lahat, 'di ba? So nilihim talaga ng production team and directors to para po at least yung reaction nila sa pagkakakita nila kay Atasha very genuine. No. So dahil doon, ayun nga, napakaganda po ng naging resulta. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo at reaksyon patungkol po sa last update natin. So magbibigay po tayo ng ilan sa mga reaksyon po. I-react natin yung mga comments po ninyo. Unahin natin si Mr. Eddie Bucayo. Sabi niya, hindi pa pala dapat gamitin ng Halusos Brothers ang name ng Itbulaga, pero gamit sila ng gamit. Dapat talaga kay Joey De Leon kayo magpapaalam. Magpapaalam pala talaga dapat kung ipapagamit sa inyo ang name na yan. May IPO po kaya kayong nalalaman, pwede naman pala ipakancel. True. Kasi po yung IPO na yon, yung permit na yon, para ka lang kumuha ng isang dokumento na parang free to all, ganon. So, ang hinihintay na lang kasi ngayon ni Attorney Buko, yung cancellation letter ng registration po ng tape dito po sa IPO para patuloy na nilang na magamit po yung titulong ito. Sabi ni Lois Santander, ang galing idol Attorney Buko, na Buko na ang tatay ng mga halusos. Fake talaga sila at crime does not. Ay, hehehe. More power po sa channel mo, madam. Thank you po, Sir Louie. Ayan, so, yun nga, nabuko nga po talaga. Kasi nga, di ba, sa kanya na mismo lumabas na sa kanyang interview, ay doon po sa kanyang cross-examination, sinabi po niya na naka-receive po sila ng letter coming from the IPO na hindi pa po sila ina-approve na gamitin yung titulo. Kaya po yun ang pinaglalaban ngayon ni Attorney Buko. Sabi naman po ni Kuya Marco Heavy Driver, ang akala kasi nila kapag nakuha nila ang EAT Bulaga, kuha nila lahat, kaso hindi kita Hindi kita naman EAT pa rin ang pinapanood. True. Kala kasi nila, porkit magagamit nila ang title na Eat Bulaga, is papanoorin na susuportahan sila ng tao. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo, makuha man nila lahat, kahit Twitter kunin na nila, pero yung suporta ng tao hindi nila makukuha yon. Sabi ni Rosemary, tama po kayo, solid TBJ, legit Dover God. Sabi ni Renan sa Safanta, good decision in favor of original OG Eat Bulaga title owner. True. Alam niyo po ngayong September, so lalabas na po yung October 29, lalabas na po yung resulta. So doon po natin malalaman kung pwede pa nilang gamitin ang title na Eat Bulaga. Sabi naman po ni Percy Valeria, nasaan na kaya yung mga pumabatikos kay Attorney Buko? Tahimik lang po siya at yun naman po ang dapat ginagawa ng mga lawyers sa bawat kaso. Pag nasa korte na, di na dapat magbigay ng pahayag sa mga sensitive issue regarding the case. True. Kaya nga po isa sa mga sinasabi po ng court na kung maaari,
i-discreet muna yung information. Kaso nga lang itong si Attorney Maggie, pag may nagtatanong sa kanya, agad-agad niyang sinasagot. So, mali na nila yun, fault na nila yun. Si Attorney Buko kasi very discreet siya. Sabi ni Emel Arnel Calyado, magaling na abogado yung tape sa tape, magaling mag-deny at magaling magtago ng katotohanan. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong mga komento. Kung meron po kayo mga nais sabihin, mag-comment lang kayo sa comment section. At maraming salamat sa panonood. God bless everyone!